Teaching of God's Word, ang ating sermon text will be coming from the next chapter of 1 Corinthians. Ito po ay from 1 Corinthians chapter 7. Our verses will be from verses 1 hanggang verse 9. Babasahin ko po siya mula sa ang Biblia translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa, at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag pagkaita ng isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon, upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin, at pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos. Ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito, at ang iba'y ganoon. Subalit sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng balo, mabuti sa kanila kung sila'y manatiling gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi nakakapagpigil, ay dapat silang magsipag-asawa, sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ang pagnanasa. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po lahat tayo ay mapagpala ng kanyang mabuting salita. Samahan niyo po ako, tayo po munang manalangin at humingi sa Diyos ng paggabay sa atin. Panginoon, salamat po sa paghahain sa amin ng iyong dakila at mabuting salita bilang kapahingahan at muli po aming sustansya para sa aming kaluluwa. Hinihiling po namin na sana lahat kami makinabang, kilusin po kami ng banal na Espiritu o aming Panginoon. Ilayo mo po ako sa mga pagkakamali upang makinabang ng gusto mga minamahal mong tupa at ipaalala mo pong parati sa akin na maging ako ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula po sa mga talata na ito. At the same time, Lord, muli po ang aking paghiling na sana pakilusin mo ang iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita po sa amin ang dakila mong kalooban. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Sa biyaya po ng Diyos, tayo ay muling tumatawid sa panibagong kabanata ng 1 Corinthians 7. So it's been a while since we have started 1 Corinthians at we have been over 6 chapters. Now it's time to proceed in 1 Corinthians chapter 7. Na bago natin ito talakayin ng gusto, nais muna nating balikan yung mga at least ilan sa mga prinsipyo na ating tinalakay ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya na taga-Korinto. Nakita natin noong nakaraan na kung saan ay naroon na lamang ang pagsasaway at ang pagpapaalala ni Apostol Pablo patungkol sa kasalanan ng kahalayan. Ito ay maaaring tawagin na sexual na immoralidad, tinatawag ito minsan na pakikiapid. Pero kung ano man ang itawag dito kasi may mga distinctions of its forms and varieties, ito ay nasa kategorya ng sexual na kasalanan. At sa ating pagtingin nitong mga nakaraan as we survey the Bible, at the same time, we've seen several texts na kung saan ay sa tuwing tayo ay binababalaan ng kasulatan patungkol sa pagpupursige natin sa kabanalan at pag-iwas sa kasalanan. Kalimitan ay nasa unahan ng listahan ang pagpapaalala na tayo ay lumayo, umiwas dito sa kasalanan na ito. Ito ay kasalanan na dapat talagang takbuhan kung ito'y dapat nating labanan sapagkat hindi natin ito pwedeng i-confrontahin head-on dahil tayo ay may basic talaga, meron tayong natural impulse for physical intimacy. Dahil ito'y bahagi ng inilagay sa atin ng Diyos even before mahulog ang tao sa kasalanan upang ating ma-fulfill isa sa mga bili ng Panginoon nung nilikha niya ang tao, and that is to replenish the earth. To fill the earth with people made in the image and likeness of the Lord Jesus Christ. Ngayon, sa pagpapatuloy natin sa usapin ng sexual na immoralidad, kasi makikita natin that 1 Corinthians chapter 7, though about marriage, is very, very much related and connected to the Apostle Paul addressing the sin of sexual immorality. Makikita kasi natin at ipapaalala sa atin ni Apostol Pablo na talaga namang pagpapala, yung tinatawag natin na biyaya ng pakikipagtalik.
Ito hindi isang bagay na dapat tingnan natin ng may karumihan. Sa kasamaang palad, kaya ang tingin dito ng maraming tao sa panahon natin ngayon at maging sa mga panahong lumipas ay isang karumihan, hindi dahil sa marumi itong biyaya na ito, pero dahil ang ating mga katawang laman na nabahira ng sumpa ng kasalanan ay kalimitan ginagawang kasumpa-sumpa yung mga bagay na nilayo naman talaga ng Diyos na maging pagpapala para sa atin. This is arguably or cannot be disputed as among the common graces that has been given to us by God very early on. Talagang nung nilikha ng Diyos ang tao, isa naman sa mga una na ipinagkaloob na common graces and privilege ng Panginoon sa tao ay yung pakikipagtalik. Pero, kailangan nating i-address ang mga maaaring maging misstewardship pagdating sa pagpapala na ito at gagawin ni Pablo ay kanyang babalansihin, kanyang bibigyan ng pansin ang biyaya naman ng pag-aasawa. Lagi nating tatandaan, ang pinakaunang relasyong itinaguyod ng Diyos sa pagitan ng dalawang tao na magkaroon ng magkasalungat na kasarian ay ang relasyon ng pag-aasawa. Even before yung tinatawag natin na relationship na parenting, even before yung tinatawag natin na relationship of friendship, the very first relationship that the Lord established between two persons of opposite gender is yung pag-aasawa. Pero alam natin ang nangyari. Matapos ang pagkahulog sa kasalanan, ay marami ng iba't ibang klase ng kasalanan ang lumaganap sa daigdig at kalimitan sa mga nauunang kasalanan na lumalaganap even after the fall of Adam and Eve ay ang sexual na immoralidad. Pero nananatili na mabuti ang pag-aasawa. At isa pa, bagamat even before the fall, ibinigay ng Panginoon ang pagpapala ng pag-aasawa, after the fall, nagkaroon pa ito ng mas higit na purpose o layunin. Kasi after the fall, ang pag-aasawa ay hindi lamang nagagamit upang padamihin ang populasyon ng mga taong nasa imahe at wangis ng Diyos, ngunit ito rin ay nagkaroon na ng layunin upang ingatan ang bawat tao, lalo na ang bawat Kristiyano na mahulog sa iba't ibang klase ng kasalanang sexual. At dahil riyan, ito ay gagamitin ni Apostol Pablo, uumpisahan niya ang usapin na ito bilang kanyang pagpapatuloy ng pagpapaalala ng dapat nating maging pagtakbo, paglayo, pag-iwas sa iba't ibang sexual na kasalanan. Kaya nga pumula sa ating teksto ngayon, ito po ang ating mensahe. Ang pag-aasawa ay pagpapalang pangkabanalan na may layuning ingatan tayo sa mga kahalayan. Ang pag-aasawa ay pagpapalang pangkabanalan na may layuning ingatan tayo sa mga kahalayan. At dalawang bagay o prinsipyo ang ating kukunin mula sa narrative nito ni Apostol Pablo. Ito po yung una, ang prebensyon laban sa sexual na imoralidad. Ang prebensyon laban sa sexual na imoralidad. At ang ikalawa, ang probisyon laban sa sexual na imoralidad. Ang probisyon laban sa sexual na imoralidad. Talakayin po natin yung una, ang prebensyon laban sa sexual na imoralidad. Dito inumpisahan ni Pablo ang kanyang kabanatang ito in 1 Corinthians 7. Kung mapapansin natin in verse 1, sinabi niya ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo. Which means na ang ginagawa dito ni Pablo ay siya'y sumasagot sa sulat ng mga taga-Korinto sa kanya. Ngayon, alam natin na wala na nag-i-exist na yung original manuscript o kopya man lamang ng kabuuan kung ano man ang isinulat ng mga taga-Korinto patungkol sa kanilang mga itinatanong, sa kanilang mga iminumungkahi, at sa iba pang bagay na natanggap ni Apostol Pablo. Itong ating 1 Corinthians na ito, this is a letter that the Apostle Paul has as a response. Ito ay kanyang pagtugon. Hindi si Pablo ang naunang nagbigay ng sulat sa mga taga-Korinto. Sa halip ang mga taga-Korinto, nakita natin in 1 Corinthians chapter 1, si Pablo ay nakatanggap ng sumbong mula sa sambahayan ni Chloe. At makikita natin from this very first verse of 1 Corinthians 7 na hindi lamang basta sumbong ang laman ng sulat na iyon. Now, we may not have the entirety of the manuscript. We have no idea talaga specifically kung ano yung kabuuan ng nilalaman ng sulat na iyon. Pero at least sa bahaging ito ng unang Korinto, in 1 Corinthians 7 in verse 1, meron tayong malinaw na ideya kung anong bahagi ng sulat na ito ang ina-address ni Apostol Pablo.
Makikita natin na matapos i-acknowledge ni Apostol Pablo na sinasagot niya ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga taga-Korinto, mayroong quotation mark pagkatapos ng acknowledgement na ito. At ito ay nakalagay sa sulat, kaya ito may quotation mark, kinokot ni Pablo kung ano yung part ng sulat na kanyang ina-address dito sa narrative na ito. Actually, the entirety of 1 Corinthians 7 is in address of that very thing. Ang nakalagay rito, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. So yun yung part ng sulat ng mga taga-Korinto na ina-address mismo ni Apostol Pablo. At ito ay isa sa mga unang paksa na again ay may kinalaman pa rin sa pag-a-address ng sexual na immoralidad. Yan naman yung malinaw na makikita natin kasi yung 1 Corinthians 6 verses 12 to 20 na ating tinalakay nung nakaraan ay tumatalakay patungkol sa sexual na immoralidad na ito'y dapat nating iwasan, layuan dahil ito'y kalapastanganan sa banal na espiritu. And then pagdating natin ng verse 2, makikita natin na subalit or because subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid. So ito'y tinatawag natin kumbaga pagdating sa yung larangan ng hermeneutics na sandwich exegesis. Ibig sabihin, upang makita natin yung konteksto mismo kung ano sinasabi nung author o na nagsulat, ay kailangan nating tingnan yung mga bago na mga talata at yung mga pagkatapos na talata patungkol sa dun sa tinitingnan nating mismong talata. So this is still in addressing sexual immorality. Pero, nung sinabi ng mga taga-Korinto, kasi laman nga ito ng sulat ng mga taga-Korinto, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae, kailangan natin tingnan ito in its proper context. Ngayon, ang ginamit ditong Greek word, dun sa word na humipo is haptomai. At pag sinabi natin haptomai, this is literally to touch, hawakan, hipuin. Makikita natin ang Greek word na ito na ginamit sa iba't ibang bahagi ng kasulatan in Matthew 8 verses 2 to 3, nung hinipo ng Panginoon yung leproso na kanyang pinagaling, yun din ang ginamit na word, haptomai. Luke 8:43 to 47, nung hinipo nung babae na may hemorrhage ang Panginoong Hesukristo para siya ay gumaling. In Matthew 9:27 to 31, nung pinagaling ng Panginoong Hesukristo by touching the two blind men. And then in Mark 7:31 to 35, nung nakita natin nung tayo ay nasa Book of Mark, noong pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo yung lalaki na parehas pipi at saka bingi. So there's no doubt, there's no question that the context of the word touch here is literal touch. Pero lagi nating tatandaan, ang isang salita ay maaaring gamitin sa iba't ibang kahulugan. Kunwari, yung salitang world. Sa Bible, it could mean world as the creation. Sometimes, in context, the word world could mean yung tinatawag nating ungodly or evil system. So dito, ang context dito ng huwag humipo sa babae, na mabuti para sa isang lalaki na huwag humipo sa babae, is in both its literal and in its euphemistic form. Pag sinabi natin euphemistic, ito yung tinatawag natin na mga salita na kung saan ay may iba pang ipinapahiwatig. Diba? Pag sinabi natin na, ay, wag mong gagalawin yan. Diba? Wag mong gagalawin ang aking kapatid na babae. Nagigets nyo yung ibig ko nang sabihin. No, it's by touching and also by desecrating. Yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. So in context, he both means anything that has something to do with physical intimacy. Kahit anong bagay na may kinalaman sa physical na pagpapahayag ng apeksyon, ay sinasabi rito ng mga taga-Korinto, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. And of course, this is also in vice versa. So madaling salita, meron dito nakaisipan ng mga taga-Korinto kasi minsan we can be extreme. We can be extreme. Kaya ito, nilagay ng mga taga-Korinto sa sulat na ipinadala nila sa kay Apostol Pablo ay dahil sa mga nakikita nila na iba't ibang klase ng kahalayan na nagaganap doon sa Korinto at sa iba't ibang rehiyon ng mga hintil at the same time dahil meron din sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya na nakikipartake sa ganitong mga klase ng sexual na immoralidad at kahalayan, ang naging konklusyon nila ay sobrang extreme. Ibig sabihin, walang kahit anong mabuting paghipo ang babae sa lalaki. At hindi yon totoo. Balansehin natin, linawin natin.
Bakit natin nalaman na hindi totoo yon? Dahil may verse 2 hanggang verse 9. Ang ginagawa dito ni Apostol Pablo ay binabalanse niya. Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat nyo, para sa inyo, di ba sabi nyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Again, in the physical, intimate way. Pero anong sabi ni Pablo? Ang sinunod niyang salita ay subalit. Ibig sabihin, balansehin natin yung inyong kaisipan, yung inyong pananaw. So dito natin makikita, by looking at the context of this passage, na ito yung balanse. May mga pagkakataon na mabuti sa isang lalaki na huwag humipo sa babae. At may mga pagkakataon na masama sa isang lalaki na huwag humipo sa babae. Yun yung gagamitin ko. May mga pagkakataon na kung saan masama sa isang lalaki na hindi humipo sa babae. Kailan yon? Later on, makikita natin pagdating natin sa second point. Mabuting ang lalaki ay huwag humipo sa babae and vice versa kung sila'y hindi pa mag-asawa. Pero makasasama sa isang lalaki na huwag humipo sa babae kapag sila ay mag-asawa na. Kaya nga pagdating ng verse 3 at 4, ang sinabi, huwag ninyong ipagkait ang karapatan ng isa sa kabila. Delikado kapag ang mag-asawa ay hindi nagkakaroon ng physical intimacy dahil kahit sabihin natin sila'y sinarado ng kasal, nasa regulasyon ng Diyos, pero kung hindi nila bibigyan ng mga pagkakataon na magkaroon sila ng mga physical intimacies, ay maaari pa rin silang mahulog sa pagkakasalang sexual dahil hindi nila ginagawa yung responsibilidad ng isang lalaking asawa sa isang babaeng asawa and vice versa pagdating sa physical intimacy. So malinaw naman yun para sa atin. So binabalansin natin ito ng maayos. Pero dahil i-address natin yung other side of the argument para balansehin ng lahat sa point 2, atin munang pag-ukulan ng pansin yung mismong nakalagay dito sa mga talata. At titingnan natin ito ng may biblical na pagbabalanse. Mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Minsan tinatranslate ito ng ibang translation na mabuti para sa isang lalaki ay huwag makipagtalik sa babae, or mabuti sa isang lalaki na huwag galawin ang isang babae. But whatever wording was used or is used, ang prinsipyo dito, dahil may verse 2, pag hindi pa mag-asawa ang isang babae at lalaki, mananampalataya man o hindi. Bagamat ang kinakausap dito ni Apostol Pablo ay mananampalataya, kung may mga mahagip ng mensaheng ito na hindi mananampalataya, para din sa inyo ito. Again, ang pag-aasawa at ang mga bagay na ito, ang pribilehiyo ng pakikipagtalik o yung physical na intimacy ay common grace ng Diyos. Common grace siya ng Panginoon. Unless you are married or within yung tinatawag natin wedlock, mabuti para sa isang lalaki and vice versa na huwag humipo sa babae. Maaring ang iba ay magulantang, maaring iba ay magkaroon ng kaisipan, parang ang legalistic naman yan. O di kaya naman parang ang higpit naman. Well, kailangan natin na tingnan ito again ng may biblikal na balanse at paglilinaw. Maaring mukhang mahirap, maaring mukhang sa ibang tao, maging sa ibang Kristiyano, ito ay parang legalistic. Pero una, i-define muna natin anong ibig sabihin ng pagiging legalistic. Pag sinabi nating legalistic, ay ipinagtitiwala natin sa ating gawa kung tayo'y tunay na Kristiyano o hindi. Ang mga Puritan, alam nyo, ay nung panahon nila, ay napagbibintangan, malimit na sila yung mga tao ng legalismo. Pero hindi naman kasi sila legalistic. Sinasabi lang nila, itong mga bagay na ito ay hindi makapagliligtas sa atin. Hindi maliligtas ang isang makasalanan ng hindi humihipo sa opposite gender. Hindi tayo maliligtas nun. Pero tayo ay maiingatan kung tayo'y mananampalataya na magpatuloy sa pagwawangis ng Panginoong Hesus, na hindi tayo mabahiran ng kahit anong klase ng karumihan, kalimitan ng sexual na kasalanan ay tinatawag na karumihan sa Biblia, kung tayo, after we have been saved, would be abiding by this rule that it is good for a man not to touch a woman.
Pag tiningnan natin ang kasulatan at maging yung mga bahagi ng siyensya na mayroon tayo, alam naman natin, bakit kaya, although ito ay vice versa, bakit kaya ang sulat ng mga taga-Korinto ay mabuti para sa isang lalaki huwag humipo sa babae? Bakit lalaki muna yung binigyan pansin? Una sa lahat, by design, ang mga lalaki talaga ang nilikha ng Diyos as initiator. Pangalawa, by design, ang mga lalaki ay physical, visual. Diba? Madali ang mga lalaki na maakit sa kanilang nakikita, madali ang lalaki na maakit sa kanilang nahawakan. Ito kung titingnan natin mabuti, pagka may mga public transportation, lalo na sa Maynila, sasakay ka ng LRT doon, o kaya sasakay ka ng jeep, minsan nakalagay doon sa jeep o kaya sa LRT, nakalagay ay bawal ang bastos. Diba? Bakit anong kalimitan ng mga nangyayari doon, lalo na pagka mga siksikan sa tren and so on? Ang iba ay nagtitake advantage na, sorry for the word, na maghipo ng kababaihan. And there are times na, bagamat may mga babae din na gumagawa nito, pero mas talamak ito sa kalalakihan. Ano bang meron sa simpleng mga paghipo-hipo man lamang? Even science would tell us, lagi sinasabi ng iba, magkakontra daw ang faith at science, hindi totoo yun. The regulator of science is Christian faith. The standard of any sciences is Christian faith. Pero tayo ay napoprovoke, nagliliparan ng ating mga tinatawag na sexual hormones kapag nagkakaroon ng tinatawag na mga physical, intimate contact. Sumang-ayon man ng bawat isa o hindi, meron mang sumang-ayon, meron mang hindi, pero ito'y bagay na hindi natin may tatanggi. Pare-parehas natin na alam yan. Kaya nga, lalo na tayo mga mananampalataya, mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo para sa kabanalan, para sa kadalisayan. Kung matatandaan nyo, kung meron kayong Bible na hawak ngayon, so even in your Bible app, go to 1 Thessalonians 4, verse 3 to 8. This is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. That no one should take advantage of his brother or sister in this sin. Maliwanag na maliwanag iyon. Yun iparati nating dapat na tandaan. Alam niyo ang problema, maraming mga pagpapala kagaya ng banggit ko kanina na mistoward natin. For us to be able to steward yung physical, intimate contact in a blessing way, para hindi maging sumpa at maging pagpapala sa atin, tandaan nating mabuti, in its proper application, if you are still single, o kaya if you're still courting, nagliligawan, umaring if you are, mayroon ng tinatawag na relasyong magnobyo at magnobya, tandaan ninyo ito, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Alam nyo, may hirap ito at times, kasi alam nyo, consent usually makes things difficult. Ngayon, hindi ko sinasabi ito para, anong tawag dito, para i-discourage yung mga naghahangad mag-asawa o kaya yung mga kasalukuyang nagliligawan. Hindi yun para to discourage. This is to be mindful and to be aware. Para lang alam natin na mas lalo tayong dapat mag-ingat kapag may consent na. Ano yung consent kong sinasabi? Halimbawa sa isang lalaki at sa isang babae na nagliligawan at ang babae sumagot na ng oo, yung oong yun ay dapat maglagay sa kanilang dalawa ng kamalayan at ng kaisipan na mas lalong maging maingat. Consent should lead to giving or to building greater boundaries. At saka lamang dapat mawala yung boundary na yon kapag kayo ay ikinasal na. But until then, don't let consent drive you to sin. But instead, let consent build greater and healthy boundaries.
Huwag tayong basta magpadala sa kung ano ang magandang pakiramdam. Alam nyo, isa sa mga nakakalungkot na pangyayari nito mga nakaraang araw, ako ay nabigla man. Isa sa mga tinitingala ko ng mga tinatawag natin na intellectuals. Mayroon ako kasing tatlo na gustong-gusto mga intellectuals. Si Ben Shapiro ang isa, pero hindi siya Kristiyano, isa siyang Hudyo. Si Jordan Peterson ang isa, agnostic nga lang siya, hindi Kristiyano, pero at ang isa ay si Charlie Kirk. Charlie Kirk, kaya siya rin ay gustong-gusto ko, aside from being intellectual, aside from being conservative yung tatlong yon, si Peterson, si Charlie Kirk, at saka si Ben Shapiro. Pero aside from being conservative, aside from being really intellectual, aside from being courageous, sa kanilang tatlo siya lang yung Kristiyano. Nakakalungkot siya ay inassassinate nitong September 10. Diba siya ibinaril habang siya ay nagkakaroon ng healthy discussion sa mga college students sa Utah University. Siya ay bigla na lang binaril sa leeg at siya ay nabawian ng buhay. Pero isa sa mga bagay na sinabi niya nung siya ay buhay pa, sa kanyang discussion event sa Turning Point, yun yung pangalan ng kanyang ministeryo, Turning Point. Sabi ni Charlie Kirk, if the most important thing for you is just feeling good, you're gonna end up miserable. But if the most important thing is doing good, you will end up purposeful. Ito yung problema sa atin, ng mga tao. At maging mga Kristiyano, ay malaking problema pa rin ito. Oftentimes, we go for what feels good, even if it isn't good. Totoo yung sinabi ni Charlie Kirk. We ought not to pursue something just because it feels good. We ought to do something because it is good. Siya ay tunay na mabuti. At pagdating sa kasalanan ng mga kahalayan o sexual na immoralidad, ano ba ang kalimitan na dahilan kung bakit marami ang nahuhulog dito? Why is this among the sins that so easily entangle? Because it really feels good. It really does feel good. Alam nyo, hindi naman siya dapat na maging masama ultimately. Binabalansin natin kaya natin ginagawa ang pangangaral sa ganitong paraan. Alam nyo ba kung bakit parang ang sarap-sarap sa pakiramdam or it really feels good to engage into physical intimacy? Kasi ang naisip parating din ng Panginoon na ang paglikha ng buhay ay isang napakagandang bagay. To be God's instrument of procreation is a really wonderful thing. Di ba sabi sa Psalm, di ba, children are a heritage from God. Ba't ba binigay yung pakikipagtalik? Aside from protection, ito rin ay ibinigay upang to replenish the earth, magkaroon ng bagong buhay. Lumikha ang Diyos ng bagong buhay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki na ikinasal at pinagtagpo at pinagsama ng ating Panginoon. Ano nakikita natin? May mga nag-i-engage sa sexual immorality, makakabuntis, ipapalaglag, o pag hindi naman may palaglag, which is murder, kasalanan, ang gagawin ay iiwanan na para na lamang basura o kung anuman yung babae na kanyang nabuntis. At maraming nangyayari na ganito. Napaka-miserable ng pinagdadaanan ng mga tao na kung saan hindi sumusunod dito sa panawagang ito na mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Katakot-takot na problema ang nangyayari. Hindi pa nga nakakapag-umpisa ng pamilya, ay nagkakaproblema na. At hindi ito isang bagay na maganda. Kaya nga tandaan nating mabuti. Nung nakaraan, isinare ko sa inyo yung preaching ni Elizabeth Elliot entitled True Womanliness. Alam nyo, sa inyong bakanting oras, panoorin nyo yun, especially for those who are still single at parang nakakaramdam na balang araw nais sila magsimula ng pamilya at nais nila na magkaroon ng asawa at mga anak. Yung principle na sinabi niya, keep the opposite gender at arm's length. Of course, we have to take it in context, hindi siya literal. Pag ginawa nating literal, ano yung ibig sabihin ng arm's length? Iba-iba ang sukat ng ating mga braso. Ang point dito, set boundaries. Set boundaries. At isa pa, mula sa Impact Video Ministries, isa sa mga content nila entitled Christian Dating, What to Do. Ito yung sabi roon. Set up physical boundaries.
If you are dating, you must keep everything in your power to make your relationship holy and undefiled before God. And this could be difficult. If you really love your boyfriend or girlfriend, you want to be close, but you got to be careful. A touch could turn into an embrace, and that embrace could lead you and your partner into sexual immorality, which is the very thing that God wants you to run away from. So don't position yourselves in a place that makes it easier for you to sin. Do not awaken love until it pleases. And it pleases most when you do things in God's way and in God's time. Kinote niya doon yung Song of Solomon, chapter 8, verse 4, I adjure you, O daughters of Jerusalem, that you not stir up or awaken love until it pleases. May mga several things that could awaken love prematurely. Ito yung ating mga speech o pananalita o di kaya naman yung ating mga paghawak-hawak affectionately sa mga kababaihan and vice versa. Pero hindi naman ito yung to the extreme na hindi tayo mismo pwedeng humipo kung tayo is single pa and so on. Ito yung mga context. Pwede tayo makipag-shake hands, pwede tayo makipag-fist bump, pwede tayo mag-appear and so on. Halimbawa, doon sa mga tinatawag nating unavoidable circumstances, mayroon tayong katabi na babae, naglalakad tayo, tayo ay may boundaries na sinet, pero biglang yung babaeng ito ay natalisod, napahawak sa'yo, napakapit sa'yo, kaya nagulat, yun naman mga ganoon ay ayos lang. Baka naman mamaya mayroong natakid na babae, tapos napahawak sa'yo, di ba? Makasalanan ka, i-excommunicate ka namin, hindi ganon, di ba? Sobra naman yon. Sobra namang extreme na yon. Ngayon sa shake hands, wag naman ang shake hands parang 20 minutes ang tagal. Di ba? Ay shake hands as 20 minutes. Ay hindi naman na tama yon. Yun ay para-paraan na. Di ba? Ways. Hindi naman ganon. Pero, I believe that all of you have this discernment in order to know when is too much, when is overboard, base sa ating kalagayan ngayon. Tandaan nating mabuti, this is not being legalistic, this is being protective. Alam nyo, ang tunay na pagmamahal, ito rin galing kay Charlie Kirk. Share ko na rin sa inyo. Sabi ni Charlie Kirk, true love may sometimes involve confirmation but it doesn't always involve it. True love may sometimes involve affirmation but it doesn't always involve it. But what true love always involves is what? Protection. Lagi may pag-iingat. Lagi may pag-iingat. At kung mahal natin ang ating kapwa mananampalataya o kahit sino, may mga kaibigan tayo, mga kakilala na hindi necessarily mananampalataya, pero in the opposite gender, sila'y igalang natin at mahalin natin ng tama. We look at them with purity. We look at them with purity. Romans 13:14, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ng laman upang masunod ang mga hilig nito. Sabi nga ni Piper, di ba na-share ko noong nakaraan, don't just ask, is this a sin? Pero ask the deeper and greater question, will this lead me to sin? Will this get in my way? Para alam natin na bagamat hindi pa namang kasalanan, ay pwede na nating iwasan dahil kung ating gagawin, alam din natin na maaaring mag-lead ito sa ating pagkakasala. And let me quote 1 Thessalonians 4:3-8, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. So yon. So bago tayo tumawid sa ating ikalawang punto, tandaan natin, ito yung inilatag ng Diyos para sa atin upang maging prevention laban sa sexual na immoralidad. Pero dumako tayo sa ikalawa, ang provision laban sa sexual na immoralidad or the provision against sexual immorality. Alam niyo, napakabuti sa atin ng Panginoon sapagkat hindi niya talaga tayo pinagkaitan na tayo ay makapag-enjoy sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang kondisyon at sa tamang regulasyon ng biyaya ng pakikipagtalik
Sana kayo'y huwag maani sa akin pag ginagamit ko yung salitang yun, sapagkat I assume lahat naman tayo dito ay mature na tao. Ito ay hindi pinagdalawang isipan ng Biblia, ng salita ng Diyos na pag-usapan upang tayo pag-ingatan. So tayo din dapat ay maging mature enough to talk about these things. Kahit sa tingin nyo, baka parang may ilan dito na wala pa sa hustong gulang. Wala pa sa hustong gulang, pero may mga crush-crush na. So kailangan na rin talaga, di ba, na pag-usapan. Ngayon, isa sa mga bagay na sasabihin ni Pablo ay ang pag-aasawa ay isang probisyon laban sa sexual immoralidad. Kasi nasa verse 2 Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiyapid o mga nangyayaring kahalayan because of the ongoing sexual immorality sa daigdig, anong sinabi niya? Dahil may mga pakikiyapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Pero lagi nating tatandaan, bago natin talakayin further, ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay hindi upang ingatan tayo sa sexual immoralidad, bagamat bahagi ito ng mga layunin ng pag-aasawa. Baka kasi mamaya, dahil hindi natin inalam kung ano talaga yung pangunahing layunin ng pag-aasawa, ay basta na tayo nag-asawa nang hindi tayo spiritually mature. Kasi ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay upang ilarawan o salaminin ang ebanghelyo. Kaya I don't agree with people na sinasabi nila na kapag napaibig ka na mag-asawa, ay mag-asawa ka na. Total, may trabaho ka na naman, tapos may stability ka na and so on. Sasabihan nila na ganon, pero immature pa emotionally, especially spiritually. Lagi nating tatandaan, we have to complete all the requirements needed kung gusto natin na maging maganda ang ating relasyong pag-aasawa balang araw. And the number one requirement is to be spiritually mature and then financially mature and so on and so forth. I won't discuss it much dito sapagkat ito ay may kanyang konteksto. Nabanggit ko lamang upang ating mabalanse ng ayos. Kasi pag binasa natin yung Ephesians chapter 5 verses 22 to 33, yung kalimitang ginagamit na sermon text kapag may kinakasal, ang pangunahing layunin talaga ng pag-aasawa ay upang salaminin ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia at kung paanong inaasahan ng iglesia na magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. But secondly, which is yun ang ating magiging main thrust dahil ito nasa teksto, binigay ito ng Diyos upang tayo ay labanan o pag-ingatan sa sexual na immoralidad. Siya ay provision, bigay ng Diyos, regalo, upang tayo ay ingatan. Pero pansinin natin yung mga nilalaman dito. Bakit ito kailangang sabihin? Sila yung mga dating pagano. At sa kulturang pagano, ang kahalayan ay napaka-normal lang. Alam nyo, kahit naman yata sa panahon natin ngayon, kung mapansin nyo, meron nga sa mga marketing and advertisements na laging sinasabi nila, sex sells. Pupunta ka kahit saan, lalo na sa Maynila, pag ikaw ay nasa Skyway, ang mga billboard doon ay sari-saring mga halos hubad ng babae and so on, o kaya mga nakahubad baro, nakalalakihan, mga ini-endorse sila ang kanilang produkto. We live in a very immaturely sexual world. Everywhere ay may tukso. Kaya tingnan natin, sinabi ni Pablo, dahil sa mga nangyayaring sexual na immoralidad, kahalayan, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Pero kailangan natin kunin ito in context again. Hindi ibig sabihin nito na porket lalaki ka o porket babae ka, obligahin mo ang sarili mong mag-asawa kung ikaw naman ay may gift of singleness. Kaya babanggitin ito ni Pablo maya-maya lamang. Specifically in verse 6, 7, and verse 8. Diba? Ang galing ni Pablong magbalanse. So ang kinakausap dito ni Pablo ay yung mga walang gift of singleness. Dahil sa nangyayaring kahalayan, kung wala kang gift of singleness, paano po malalaman yun? Ay di, napapaibig kang mag-asawa, nagkaka-crush ka, naghahangad ka mag-anak balang araw. Yun yung mga determiner. Ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. So pag may panawagan kang mag-asawa, napapaibig kang mag-asawa, nais mo rin na magkaroon ng karanasan na tinatawag natin ng mga physical intimacy, maghanda ka na mag-asawa. Read Genesis 2 and prepare. Diba? Read Genesis 2 in its context, in its practical application.
And then you prepare para makita mo kung kailan ng Panginoon ipinagkaloob si Eva kay Adan. Ano yung mga preparations na ibinigay ng Panginoon kay Adam na dapat ay atin ng sinisikap ngayon kung nais talaga nating magkaroon ng pamilya, magkaroon ng asawa balang araw. Pero babalik ako doon sa sinabi ko kanina, dito natin makikita na may mga pagkakataon na mabuti para sa isang lalaki huwag humipo sa babae. May mga pagkakataon na masama para sa isang lalaki na huwag humipo sa babae. Kailan yon? Kapag sila ay mag-asawa na. So oras na dalawang, ito rin, kasarian. Isang babae at isang lalaki. Hindi pwedeng parehas. Hindi pwedeng parehas babae, parehas lalaki. Kahit paano pa nila labelan ng kanilang sarili. Ang iba sinasabi nila, what is a woman? A woman is someone who decides to be a woman. Hindi ganun yon. Diba? Hindi tayo ang nagdi-decide. Hindi tayo nagdi-decide. Ang Diyos ang nagdi-decide. Malinaw na malinaw kung ano naging desisyon ng Diyos kung ano dapat tayo maging based upon our biological construct. Diba? Ang linaw-linaw ng ebidensya. So, hindi rin pwede na malinaw na yung gender, isang lalaki at saka isang babae. Pero sa mga straight, isa lang. Hindi pwedeng isang lalaki at 13 babae. O kaya, isang babae at 15 lalaki kung ano man. Isang babae at isang lalaki. One man, one woman. Na pinagtagpo at pinagsama ng ating Panginoon. Kaya kailangan nyo linawin kasi sa konteksto dito, alam ni Apostol Pablo at ang mga taga-Korinto na talamak ang polygamy. At talamak din yung tinatawag na gender identity. Sa panahon nga lamang natin ngayon, yung gender identity ay dumami na ng dumami. LGBTQIA may plus pa. Ibig sabihin, open pa silang magdagdag. At hindi ganoon dapat. Pero pansinin natin yung verse 3 at 4. Alam natin ang bawat walang gift of singleness na nakakaramdam mag-asawa ng dahil sa mga nangyayaring sexual na immoralidad upang maingatan ang mga ganito ay dapat magkaroon ng asawa nila. Pero ito naman yung responsibilidad dapat ng mag-asawa. Verse 3, dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Gayon din naman ng babae sa kanyang asawa. Sasabihin ko muna kung ano ang hindi sinasabi nito. Hindi nito sinasabi na pilitin mo. Hindi ganoon. Ang sinasabi nito, ito yung pinag-uusapan. May mutual consent. Pangalawa, ito ay dapat may pagsasaalang-alang. Paano po kung ang isa ay wala sa mood? Kailangan niyang isa alang-alang, pero yung isa, hindi niya dapat pilitin. Yung isa naman, dapat niya isa alang-alang. Ano yung maaaring mga mangyari kapag hindi niya pinagbigyan ng kanyang asawa? Mas gusto mo bang ito yung mga lunya? O mahulog sa kasalanan? And so on. Those are the considerations. Tapos pinag-uusapan ng maayos. Dahil una sa lahat, isa sa mga bagay na sinabi ng Panginoon kapag ang isang o ang dalawang tao ay mag-asawa na, sila iisa ng katawan. Kaya ang sunod na sinabi ni Pablo, sapagkat ang babae walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa, at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Because those two flesh in marriage becomes one. Your body is my body is your body. Para dun sa mga may asawa at mag-aasawa, balang araw, yun yung principle. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag pagkaitan ng isa't isa. Maliban kung, kaya hindi natin sinasabing pilitin, maliban kung pagkasunduan. Ito ay pinag-uusapan. Ang mature na nagiging mag-asawa, ang mga ganitong bagay ay pinag-uusapan ng maayos. Maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon, upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin at pagkatapos ay muli kayong magsama. Yung context na magsama dito, pag tingnan niyo wikang Griego, ay magsiping sa Tagalog. O kaya ay kayo muling magtalik. Bakit daw? Baka kayo tuksohin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Again, this is a natural impulse. So, huwag pagkaitan ng isa't isa para sa mga mag-asawa na at sa mga balak mag-asawa balang araw.
Ito rin, ayaw kong palampasin, kaya isa sa mga bagay na dapat natin na isinasaalang-alang kapag tayo ay napapaibig mag-asawa o maging sa mag-asawa na, yung cohabitation. Cohabitation is very important. Why? Not because it is my opinion or other people's opinion, because of verse 5. Baka kayo tuksohin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Kahit naman sa Biblia, Genesis 2 pa lang, tas kinutulit ni Jesus Christ sa Mark 10:6-9, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kasama yun sa mga mandates of marriage. At alam ko, may iba na they have to take the risk upang magkaroon ng maayos o mas magandang kabuhayan. Pero ito naman ang aking panawagan, huwag nating isugal ang kadalisayan ng pag-aasawa kapalit ng mas malaking kita. Hindi iyon tama. Kaya para sa mga hindi cohabitated na mag-asawa, maganda ito pag-usapan din, magandang ipanalangin lalo na, at sikapin na magkaroon kayo ng setup na kung saan ay kayo ay cohabitated. Dahil malinaw ang kasulatan patungkol sa mga bagay na ito. Paano kapag kayo ay biglang dinatnan ng mga urges, ngunit kayo naman ay mag-asawa, pero wala kayo sa poder ng isa't isa. Tapos may verse 5. Malamang sa malamang na kayo tuksohin na Satanas, dahil we can never have that much self-control sa ating sarili. Kaya nga, means of grace para sa mga walang gift of singleness ang pag-aasawa. Ngayon, hindi masamang hilingin ang gift of singleness, pero kung malinaw na wala kang gift of singleness, so habang hinihintay mo kung bigyan ka ng Diyos ng gift of singleness, habang pinananalangin mo at hinihiling, ay paghandaan mo pa rin ang pag-aasawa. Para kung sakaling malaman mo na balang araw, hindi ka talaga nilayo ng Diyos magkaroon ng gift of singleness, at least handa ka. At hindi ka mahuhulog sa pagkakasala. Lagi niyong tatandaan, hindi maganda sa may gift of singleness sa mag-asawa. Your life will be miserable. But the same goes para sa mga walang gift of singleness. Hindi maganda sa may gift of singleness na piliting yung maging single habang buhay. Darating ang panahon na magkakasala kayo. Yun ay may katiyakan. Pero nililiwanag at ina-acknowledge ni Pablo yung parehas na kaloob. Verse 6, ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos. Kumbaga, preference ni Pablo, yung mga susunod. Sabi niya sa verse 7, ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. So sabi niya, para sa akin, sana lahat na lang ng tao may gift of singleness, kagaya ko. Pero ang sabi ni Pablo sunod, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito, at ang iba'y ganoon. Subalit, verse 8, sinasabi ko sa mga walang asawa, so single, at sa mga babaeng balo, yung mga anong tawag doon? Sa Tagalog, widowed, tama ba? Widowed, no? May asawa pero namatayan ng asawa sa isang nakakalungkot na bagay. Sabi, alam nyo, mabuti na manatili kayong gaya ko. Stay single. Ngunit, kung sila'y hindi nakakapagpigil, bakit may urge, ay dapat silang magsipag-asawa, sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ng pagnanasa. So dito natin makikita, hindi tayo pinagkakaitan ng physical intimacy. Ang nais lang ng Panginoon ay gawin natin ito ayon sa kanyang kaparaanan, ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang regulasyon. Kasi sino bang may karapatan na mag-regulate ng mga bagay na to? Di syempre siya na nagbigay. Hindi pwedeng maging mas marunong pa sa nagbigay ang binigyan. Dapat tayo ay, kung tayo mapagpasalamat sa Diyos na tayo binigyan ng ganitong klaseng pribilehiyo, ay gawin natin ang bawat bagay ng naaayon sa kanyang kalooban. To quote the Apostle Paul, nang hindi lumalampas sa nasusulat. Ito mga bagay na ito yung magandang pag-isip-isipan ng bawat isa sa atin. Ang mga bagay na ito ay magandang paghandaan ng bawat isa sa atin. Kasi bagamat mayroon din talaga mga taong may gift of singleness, pero mayoridad sa mga tao ay wala. Nung sinabi sa Genesis 2:18, then the Lord God said, it is not good
that the man should be alone, I will make him a helper fit for him. That, yung sinabing it is not good that the man should be alone, I will make him a helper fit for him, is specific for Adam. So, ibig sabihin, may mga taong may kaloob ng pag-asawa, may mga taong may kaloob ng pagiging isa habang buhay. But whichever the case may be, for the majority of the people, if you want to be protected from sexual immorality, be careful about touching, be careful about our words, be careful about how we treat the opposite gender. Paghandaan ng pag-aasawa na ngayon sa biblikal na kaparaanan. Laging tingnan ang Ebanghelyo dahil yan ang pangunahing layunin ng pag-aasawa. Laging isaalang-alang kadalisayan dahil yan isa sa mga pangunahing bunga ng Ebanghelyo. Pag-usapan ng mga mahalagang bagay para sa mga mag-asawa na. At lagi niyong tandaan, para sa mga magiging mag-asawa balang araw at sa mag-aasawa at mag-asawa na ngayon, ang inyong layunin para sa isa't isa ay akayin kayong dalawa tungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Maging ang pakikipagtalik ay kasangkapan ng biyaya ng Diyos upang siguraduhin ang pagpapatuloy ng kabanalan ng isang lalaki at isang babae na nagiging mag-asawa. There's so many things to be said about this text, pero hanggang dito na lang muna. At sana itong mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos sa kanyang mga magandang paalala para sa ating lahat. Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga bagay na ito na inihain mo sa amin. Sana ito po magsilbing kalakasan ng aming kaluluwa. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin na mahulog sa iba't ibang klase ng sexual na immoralidad bilang kami ay sumasang-ayon that this is among the sins that so easily entangles us. Help us, Lord, na sa mga panahong kami nadadala ng mga mabubuting pakaramdam na huwag kaming basta-basta patangay dito. Na kung may mga bagay kami na nais porsigihin balang araw, kagaya ng pag-aasawa, ngayon pa lamang itulungan mo po kami na maghanda na. First and foremost, help us to prepare spiritually. Secondly, help us to prepare financially. At sana, Panginoon, sa mga magiging mag-asawa balang araw, sa mga may asawa na sa panahon ngayon, ay talagang mailarawan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia at ang inaasahang pagmamahal at pagpasakop ng iglesia sa aming Haring Pastor ng aming Panginoong Hesukristo. Akayin mo po kami sa kadalisayan, sa kalinisan at sa kabanalan. Marami pong salamat to aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So lahat po ay This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.